Naisip mo na ba kung nagtataglay ka ng kakaibang kakayahang makakita ng higit sa ibabaw? Nahuhuli mo ba ang iyong sarili na nakadarama ng mas malalim na katotohanan sa mga sitwasyon o nagbabasa sa pagitan ng mga linya ng pag-uusap na hindi nakikita ng iba? May mga bagay ka bang natuklasan na kakaiba sa iyo? Mayroon ka bang panloob na mga katanungan tungkol sa ilang mga pahiwatig at intuwisyon na karaniwan mong mayroon ngunit hindi mo naintindihan? Ang mga ito ay maaaring hindi lamang natural na intuwisyon. Maaaring mayroon kang kaloob na espiritual na pagkilala. Ang banal na espiritu ay ang tagapag-ingat ng mga espiritual na kaloob at banal na kakayahan upang tulungan tayo sa paglalakbay sa buhay. Ang isa sa gayong mga kaloob ay ang kaunawaan. Ang mataas na antas ng espiritual na katalinuhan ay naglalagay ng isang mananampalataya sa itaas ng mga operasyon ng mga kapangyarihan ng kadiliman. Ang kaloob ng pag-unawa ay isa sa pinakamahalagang kaloob na kailangan ng bawat mananampalataya. Ang kaloob ng pag-unawa ay nagbubukas ng iyong mga mata sa daigdig ng mga espiritu at tumutulong sa iyo na makilala ang liwanag sa kadiliman, mabuti sa masama, at katuwiran mula sa kalikuan. Maraming mananampalataya ang naging biktima ng dyablo dahil lamang sa kakulangan nila sa kaloob na ito. Ngunit maaaring hindi mo alam na ang mga kakaibang bagay na itinuturo ng mga tao tungkol sa iyo ay mga palatandaan na taglay mo ang kaloob na ito. Sa video na ito, ibubunyag ko ang ilang misteryo para sa iyo. Maaaring magulat ka na taglay mo na ang makapangyarihang regalong ito na maaaring makapagpabago ng malaki sa iyong buhay. Kung hindi mo pa gusto ang video na ito at mag-subscribe, mangyaring gawin ito ngayon. Mayroong ilang mga espiritual na kaloob na dapat hangarin ng mga mananampalataya, ngunit ang isa sa pinakamahalaga ay ang kaloob ng pag-unawa. Kung hindi mo alam ang kahalagahan ng regalong ito, gusto kong panoorin mo ang video na ito hanggang sa huli. Kapag hindi mo alam ang kahalagahan ng isang bagay, hindi mo makikita ang pangangailangan na hangarin ito. Tunay na yaong mga nakaunawa sa pangangailangan para sa kaloob ng pag-unawa ay patuloy na hinahabol ito. Naunawaan nila na ang mga banal na kasulatan ay nagpahayag na ang dyablo ay maaaring magbalakayo bilang isang anghel ng liwanag at kung wala kang kaloob na pangunawa, ikaw ay magiging mangmang sa kanyang mga pamamaraan at mabibiktima ng kanyang mga pakana. Narito ang isa sero mahahalagang palatandaan na nagpapakita na mayroon kang kaloob ng pag-unawa. Kung nakikita mo ang alinman sa mga palatandaang ito, bigyang pansin ang mga ito at huwag tumigil sa pagnanais sa kanila. Sign number 1, isang malalim na pag-ibig para sa katotohanan ng Biblia. Ang sinumang lalakad sa kaloob ng pag-unawa ay dapat magkaroon ng malalim, likas na pagnanais para sa salita ng Diyos. Ito ay dahil ang salita ng Diyos ang batayan ng katotohanan. Ang pinagmumula ng katotohanan ay naghahayag ng bawat anyo ng kadiliman at nagbibigay sa atin ng kaalaman na kailangan natin upang tumpak na makilala ang liwanag mula sa kadiliman. Sa kontekstong ito, ang liwanag ay nangangahulugan ng anumang bagay mula sa Diyos, habang ang kadiliman ay anumang bagay na nagmumula sa dyablo, hindi kinakailangang kadiliman o kawalan. Bilang isang mananampalataya, dapat mong maunawaan na ang iyong kalamangan laban sa dyablo ay ang tamang pag-unawa sa salita. Nang lumapit kay Jesus ang manunukso upang tuksuhin siya, hindi nataranta o nabalisa si Jesus dahil alam niya ang salita ng Diyos. Hindi lamang niya alam ang salita ng Diyos, kundi pinili niyang pasakop dito. Ang iyong pagkahilig sa salita ng Diyos ay nagpapaalam sa iyo ng kalikasan ng Diyos at mga katangian ng dyablo. Paano mo makikilala ang dyablo at ang kanyang mga operasyon kung hindi mo siya kilala? Ang Biblia ang tanging aklat na mabisang nagpapaliwanag sa dyablo, sa kanyang mga pagkilos, at sa kanyang pag-isip. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-aaral ng Biblia ay nagbibigay sa iyo ng kaalaman upang makilala ang dyablo, ang iyong kaaway, at ang mga anyo na maaari niyang ipalagay. Napakaraming tao ang hindi nakakaalam na ang taong tinatawag nilang kaibigan ay dyablo, dahil hindi nila natutunan kung paano subukan o kilalanin ang mga espiritu at ang kanilang mga operasyon. Ang salita ng Diyos ay ang tanging aklat na inaprubahan ng Diyos upang ipaalam at turuan tayo tungkol sa dyablo.
Ang salita ng Diyos ay ginagawa kang isang matalinong mananampalataya at nagtatayo ng kaloob ng pag-unawa na nasa iyo na. Kung wala kang hilig sa salita ng Diyos, inilalagay ka ng dyablo sa isang estado kung saan maaari kanyang patuloy na pagnanakawan ng hindi mo namamalayan. Ang isa sa mga paraan na malalaman mo na mayroon kang kaloob na pangunawa ay ang walang sawang pagnanais na maunawaan at matutuhan ang salita ng Diyos. Huwag pabayaan o tanggihan ang salita ng Diyos, sa halip hangarin at hanapin ito. Kung hindi mo laging naiintindihan ang iyong binabasa, makipag-usap sa isang tao tungkol dito. Hindi mo kailangang itago ito sa iyong sarili. Ang Diyos ay nagbigay ng ilang mga tao bilang mga regalo sa simbahan upang ipaliwanag ang mga bagay na ito sa iyo. Kailangan mo ng tumpak na kaalaman sa Diyos at sa Kanyang salita. Dapat kang maging isang mag-aaral ng salita ng Diyos upang mabisang makilala ang dyablo. Dapat mong maunawaan na ang kanyang mga pakulo at pakana ay hindi nagbabago lamang siya ng kanyang diskarte. Kapag mayroon kang matibay na pundasyon ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng lahat ng kaalaman upang labanan ang kanyang negatibong mga aksyon at mga pakana laban sa iyo. Humanda sa salita, kailangan mo ito upang lumago sa iyong kaloob ng pag-unawa. Say number 2, kakayahang makadama ng panlilinlang. Ang panlilinlang ay ang batayan ng operasyon at pagmamanipula ng dyablo sa buhay ng isang mananampalataya. Maraming mananampalataya ang hindi marunong makadama ng panlilinlang dahil ang panlilinlang ay hindi kailanman darating sa iyo gaya ng iyong inaasahan. Darating ito sa katalinuhan ng puso at kakailanganin mong magkaroon ng espiritual na pangunawa upang mabatid ang gawain ng kaaway sa iyong buhay. Kung mapapansin mo na mayroon kang isang supernatural na kakayahan na malaman kung ang isang bagay ay hindi ganap na totoo, ito ay isang malinaw na payo na mayroon kang kaloob ng pag-unawa. Kadalasan, kapag ang mga palatandaang ito ay nakasisilaw at sinasabi mo sa iba, kadalasan ay hindi nila nakikita ang mga bagay sa paraang nakikita mo sa kanila. Maaaring kutyain ka pa ng iyong mga kaibigan, o maaaring sabihin ng mga miyembro ng iyong pamilya na hindi ka nila naiintindihan. Ngunit ang dahilan ay maaari mong maramdaman ang isang bagay na nangyayari sa kabila ng kwento na sinasabi sa ibabaw. Ito ay tulad ng isang panloob na espiritu ay nakikipaglaban at nagpupumilit na hanapin kung ano ang nakatago. Ang mga taong may kaloob ng pag-unawa ay may natatanging kakayahang makakita ng panlilinlang. Alam nila kung kailan minamanipula ng dyablo ang isang mananampalataya, at ang katotohanan ay maaaring hindi alam ng mananampalataya na siya ay minamanipula. Kadalasan, maaaring hindi alam ng mananampalataya na siya ay nasa ilalim ng isang ilusyon, ngunit malalaman mo sa isang lugar sa loob ng iyong espiritu. Maaaring hindi mo alam kung paano mo malalaman ang iyong nalalaman, ngunit lubos kang kumbinsido na ang alam mo ay totoo. Mahirap na mapunta sa sitwasyong ito dahil ang anumang pagtatangka na ipaliwanag ang iyong nakikita sa iba ay magiging walang saysay. Maaaring nahihirapan silang intindihin ka o may mga maling akala tungkol sa iyo o kung ano ang sinusubukan mong ibahagi sa kanila. Ang mga taong nakakita ng panlilinlang sa simbahan, mga salita ng iba, mga gawa ng mga tao, at maging ang mga motibo ng iba ay may malakas na hilig sa kaloob ng pag-unawa. Ang panlilinlang ay ang tuol na ginagamit ng dyablo upang itago ang kanyang sarili. Siya ay nagtatago sa lihim at ilusyon, at sa pamamagitan lamang ng pagtuklas ng panlilinlang na iyon maaari kang tunay na malaya mula sa mga pag-atake ng kaaway. Natutuhan natin mula kay Apostol Pablo sa mga gawa 16 na oras 16 na minuto, 18 na ang panlilinlang ay kadalasang hahabi sa katotohanan. Ngunit yaong mga dalubhasa sa espiritual na mga bagay lamang ang makakaalam kung ano ang mula sa Diyos at kung ano ang mula sa kadiliman. Kahit na ang babae ay nagsasalita ng inaakalang katotohanan at si Pablo ay isang ministro ng Diyos, ang banal na espiritu ay hindi nagbigay sa kanya ng mga bagay na kanyang sinasalita. Isang masamang espiritu ang gumagamit sa kanya, isang espiritu ng panghuhula. Kung si Paul ay hindi espiritual na marunong umunawa, maniniwala siya sa kanya dahil ang sinabi niya ay hindi malayo sa katotohanan.
Ito ang dahilan kung bakit hindi ka dapat maniwala sa anumang espiritu, ngunit sundin ang payo ng Biblia sa 1 Juan 4:1, mga minamahal. Huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin niyo ang mga espiritu, upang makita kung sila ay mula sa Diyos sapagkat maraming bulaang propeta ang lumabas sa mundo. Natuklasan ni Paul ang kanyang panlilinlang, at pagkatapos niyang patuloy na magsalita tungkol sa kanila, si Paul ay nalungkot at inutusan ang espiritu na lumabas sa kanya, at ito ay lumabas. Dapat itong magturo sa iyo na maaaring may mga palatandaan na parang nagsasalita ang Diyos, ngunit hindi mo dapat tanggapin ang lahat ng bagay. Sa halip, dapat mong matutunang ilagay ang bawat espiritu sa pagsubok. 3 tanda, pagkasensitibo sa mga espiritual na kapaligiran. Ang dyablo, na inilalarawan ng Biblia bilang Diyos ng mundong ito, ay epektibong binuo ang sistema ng mundo sa paligid ng isang istruktura na nagpapaisip sa iyo na ang lahat ng nangyayari sa iyong buhay ay pisikal lamang. Ang buhay ay espiritual at dapat mamuhay ng ganoon. Maaaring narinig mo na ang pahayag na yon sa ilang mga pagkakataon, ngunit dapat kang maniwala na anumang bagay na hindi mo tiyak na espiritual, hindi mo maaaring magkaroon ng pisikal. Kahit na mukhang mayroon ka na ngayong pisikal, dapat mong maunawaan na ito ay manipis at hindi maaaring tumagal. Ang buhay ay espiritual muna bago ang pisikal, huwag kalimutan ito. Isa sa mga palatandaan ng isang mananampalataya na may kaloob ng pag-unawa ay hindi siya naniniwala na ang buhay ay pisikal lamang. Ang mundo ay maaaring umunlad, at ang teknolohiya ay maaaring maging mas sopistikado. Ngunit tumanggi siyang maniwala na ang buhay ay tungkol sa kung ano ang nakikita ng mga mata. Sensitibo ka ba sa mga espiritual na kapaligiran? Alam mo bang nag-exist sila? Maaari mo bang makita kung kailan nagbago ang kapaligiran at anong uri ng mga espiritu ang nangingibabaw sa isang partikular na kapaligiran? Kung ang mga bagay na ito ay madalas na nangingibabaw sa iyong puso, mayroon kang kaloob ng pag-unawa. Mahuhuli mo rin ang iyong sarili na palaging nag-aalala tungkol sa kapaligiran at sa mga nangingibabaw na bagay sa bawat kapaligiran. Mas maiinis ka sa kapaligiran kung saan patuloy na pinapatugtog ang mga hindi makadiyos na kanta. Bibigyan mo rin ng pansin ang mga nangyayari sa larangan ng espiritu kaysa sa natural na kaharian. Huwag mong subukang maging katulad ng iba dahil gusto mong magustuhan kanila. Dapat mong maunawaan na ibinigay sa iyo ang regalong ito para sa mas mataas na layunin. Sinasabi ng Biblia, ang kaloob at pagtawag ng Panginoon ay walang pagsisisi. Kung makikita mo ang mga palatandaang ito at ang iyong puso ay sumasaksi sa katotohanang nasa iyo ang kaloob na ito, hindi mo na kailangang itago ito upang makisama ka sa iyong mga kaibigan. Iba ka at nasa kakaibang paglalakbay. Lumakad na kasama ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa halip na sa pamamagitan ng mga himala. Ang pananampalataya ay ang patunay na ikaw ay nagtitiwala at naniniwala sa Diyos. Ang mga kapaligiran ay nagdadala ng mga espiritual na katotohanan, ang mga nakakaalam ay palaging nakakaalam kung sino ang kasama nila at sa paligid nila at ang mga operasyon sa kanilang paligid. Ipagpalagay na binibigyang pansin natin ang tinatalakay ng mga tao. Sa pagkakataong iyon, matututo tayo at makapaghihinuha ng mga konklusyon tungkol sa kanilang kaalaman, paniniwala, at pag-isip at pagkatapos ay matukoy kung ang pananatili sa kanilang paligid ay magbubunga ng positibo o negatibong mga resulta. Palatandaan bilang 4, kakayahang mag-isip ng mapanuri. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi kinansela o tinatanggal ng Diyos ang ating mga utak kapag tayo ay ipinanganak na muli ay dahil nais ng Diyos na makapagsuri tayo ng kritikal at makagawa ng mga pagbabawas batay sa impormasyong ating nakuha. Ang bawat isa na may kaloob ng pag-unawa ay palaging isang kritikal na palaisip. Hindi mo dapat kunin ang lahat bilang sinabi o ipinapalagay, ngunit dapat na kritikal na pag-aralan ang data, impormasyon, pahayag, argumento, at iba pang mga pahiwatig. Ang kaloob ng pag-unawa ay kadalasang nangangailangan ng kritikal na pag-iisip. Kadalasan, napagtanto ng mga taong may ganitong regalo kung gaano ito kalakas. Nais ng Diyos na malaman mo ang maraming bagay,
Ngunit mangyayari lamang iyon kung maaari mong tingnan ang higit sa natural at makita ang mga nakatagong katotohanan. Kung palagi kang nagsusumikap sa pag-unawa sa mga sitwasyon at pangangatwiran ng data, maaaring ito ay isang pointer sa isang bagay na nakatago na sa iyo. Hindi lahat ay masamang tanda, ang ilang mga bagay ay mga payo sa kung ano ang inilagak ng Diyos sa iyo. Huwag mong pabayaan ang kanyang tawag kapag tinawag ka niya, sa halip yakapin mo ito. Pirma bilang 5, kahandaang mamagitan para sa iba. Maaaring mahirapan kang paniwalaan, ngunit ang mga taong may pag-unawa ay nabibigatan din ng pagnanais na manalangin para sa iba. Ang pagnanais na ito ay madalas na malalim at nailalarawan sa pamamagitan ng malalim na mga panalangin at mga daing. Ang kaloob ng pag-unawa ay tumutulong sa kanila na madama na may kulang o mali sa espiritual na kapaligiran na nagtutulak sa kanila na manalangin. Sa panalangin, napagtanto nila kung ano ang sinasalubong at nakatagpo ang Diyos na nagpapanumbalik ng anumang nawala dahil sa kapabayaan o kamangmangan ng tao. Gumagawa ang Diyos sa mga tao at gayon din sa pamamagitan ng mga tao. Hindi natin mabibigyang diin kung gaano kahalaga ang mga tao sa agenda ng Diyos. Isa sa mga dahilan kung bakit ibinibigay ng Diyos ang kaloob na ito sa mga tao ay upang matulungan silang makilala ang pasanin ng Diyos. Kung walang kaloob na pangunawa, magiging mahirap para sa mga tao na maunawaan kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa buhay ng mga tao o isang teritoryo. Ang kaloob ng pag-unawa ay gumagawa ng mga tao na maging katuwang ng Diyos, at isa sa mga palatandaan na mayroon ka ng kaloob ay isang matinding pagnanais at pananabik na mamagitan para sa mga tao. Sa pamamagitan lamang ng pamamagitan ay nahayag ang kalooban ng Diyos sa puso ng mga tao. Sa pamamagitan lamang ng pamamagitan maaaring ang tao ay makikipagsosyo sa Diyos at matupad ang kanyang agenda ng kaharian. Kaya kung matuklasan mo ang kaguluhan sa iyong puso hanggang sa manalangin ka para sa bayan ng Diyos, ito ay isang senyales na dapat mong bigyang pansin. Ipinakikita ng mga tala sa banal na kasulatan na maraming tao ang naging mahilig sa kanilang sarili, na naghahangad lamang na pasayahin ang kanilang sarili at gawin ang gusto nilang gawin. Maraming tao ang walang habag sa iba, naging malamig sila sa mundo at sa iba pang paligid nila. Ngunit ang ilang mga tao ay maaaring makibahagi at makisosyo sa tibok ng puso ng Diyos. Ang ilang ito ay bibigyan ng kaloob ng pag-unawa upang tumpak na maunawaan ang mga hinihingi ng Diyos sa isang panahon at matutunan din kung paano dumaloy dito. Ito ay isa pang dahilan kung bakit ang bawat mananampalataya ay nangangailangan ng kaloob ng pagkilala. Huwag isipin na alam mo na ang mga palatandaan na nagpapakita na mayroon kang kaloob ng pag-unawa, ang susunod na tanda ay maaaring ikagulat mo. Palatandaan bilang 6, pagkabukas ng puso upang hatulan ang lahat ng bagay. Ang isa pang mahalagang katangian ng mga taong may kaloob ng pag-unawa ay ang kanilang malaki at bukas na puso sa mga kritisismo, alinman sa kanilang sarili, ibang tao, o mga sitwasyon. Ang mga taong may kaloob ng pag-unawa ay madalas na hindi natatakot o nababalisa kapag hinihiling na isailalim ang kanilang buhay sa pagsisiyasat. Hindi sila umiiwas o nagsimulang itago ang kanilang buhay, sa halip, inilalantad nila ang kanilang buhay at ibinunyag ang lahat, ipinapakita sa iyo ang lahat ng kanilang nagawa at ginagawa. Ang paghahanap ng isang taong kasing transparent at bukas ay higit pa sa pagiging isang mabuting tao, ang gayong tao ay nagtataglay na ng hindi mabibiling regalo, ang kaloob ng pag-unawa. Gusto ng lahat ang kanilang espasyo. Ang mga tao ay hindi gustong ihayag ang kanilang sarili sa publiko. Walang magbabahagi ng higit sa kailangan mong malaman tungkol sa kanilang sarili. Hindi ito nangangahulugan na ang mga taong may regalo ay hindi kinakailangang nagbabahagi ng mga lihim tungkol sa kanilang sarili sa iba, ngunit wala silang itinatago. Maaari nilang ipailalim ang kanilang buhay sa pagsisiyasat ng Diyos at ng publiko nang walang takot na mapahiya. Ang mga ito ay payak, dalisay at bukas. Ang kanilang lihim na buhay ay kasing linis ng kanilang bukas na buhay. Dahil mayroon silang malinaw at dalisay na puso, palaging magiging madali para sa kanila na makilala ang mga hindi pagkakapare-pareho o kahinaan sa karakter o kalikasan ng mga tao.
Ang isa pang bagay na dapat tandaan tungkol sa mga taong tulad nito ay hindi nila ipinagmamalaki ang kanilang mga regalo. Palagi silang bukas at handang tanungin. Ito marahil ay isa sa mga natatanging palatandaan ng mga taong may kaloob ng pag-unawa. Ang mga propeta sa Biblia na gumawa sa mataas na antas ng pag-unawa ay palaging malinaw. Madalas silang kilala ng mga anak ng mga Israelita sa loob at labas, alam nila ang kanilang background, pamumuhay, pamilya, karera, at lahat ng iba pang bagay tungkol sa kanila. Katulad ni Jesus, ang kanilang buhay ay madalas na sinasaliksik at pinag-aaralan. Ang mga tao ay palaging naghahanap ng butas sa kanilang buhay, ngunit hindi sila natatakot sa mga tao. Sa halip, sinunod nila ang kasulatan na nagsasabing sa Mateo 10:28, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Ang kanilang takot ay para lamang sa Diyos at hindi sa tao. Tandaan na hindi mo dapat subukang baguhin kung sino ka. Sa halip, tuklasin kung bakit ka ganyan at i-maximize kung ano ang inilagay sa iyo ng Diyos para sa isang dahilan. Ang dalisay na anyo ng pagiging bukas ay nangangahulugan na mayroon kang isang dalisay na puso kapag nakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi kayang tiisin ng mga tagapamagitan ang kalungkutan sa kanilang mga puso. Ito ay isang pasan na masyadong mabigat para sa kanila. Bukas sila bilang isang libro, at halos lahat ay maaaring basahin ang mga ito. Lagda bilang 7, lakas ng loob na harapin ang kadiliman. Minamahal, isa pang tanda na dapat mong hanapin ay ang isang pambihirang kakayahang harapin ang kadiliman. Ang mga taong may kaloob ng pag-unawa ay mayroon din kakaibang kahandaan at katapangan na harapin ang kadiliman anumang oras. Hindi sila nababahala kung gaano na ito katagal sa teritoryo o kung gaano kagalang-galang ang kadiliman. Kapag nakita nila ang operasyon ng kadiliman o kasamaan, sila ay sabik at handang pagsabihan ito. Ninanais nilang palayasin ito at hadlangan ang operasyon ng dyablo sa buhay ng mga tao. Ang pagnanais na ito ay madalas na nagtutulak sa kanila na gumawa ng mga radikal na desisyon na hindi gagawin ng isang normal na mananampalataya. Kung mapapansin mo na sa isang lugar sa iyong puso ay nais mong sirain ang mga gawa ng dyablo, hindi ka lamang nag-aalala tungkol sa kaligtasan at pagpunta sa langit. Ito ay dahil binigyan ka ng isang espesyal na regalo na nagpapahintulot sa iyo na makilala ang mga gawa ng dyablo at magkaroon din ng lakas ng loob na sirain ito. Hindi ikinahihiya ng mga alagad ang pakikisama kay Kristo. Hindi sila kailanman natakot sa kanilang desisyon o naawa sa tuwing sinusubukang harapin sila ng mga sundalo. Ipinagmamalaki nila ang kanilang desisyon at hayagang hinarap ang kalikuan. Nag-iwan si Jesus ng mga disipulo na maaaring tumayo para sa kanya. Sa sandaling binugbog nila sila dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, itinala ng Biblia na sila ay nagalak dahil nagdusa sila para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Ang kanilang pag-iisip ay pangunahing naiiba sa maraming kumbensyonal na mga mananampalataya na mayroon tayo ngayon. Si Moises, na ipinadala ng Diyos upang maging tagapagligtas, ay pinatay din ang Ehipsyo nang makita niyang nakikipaglaban ito sa mga Israelita. May kung anong bumangon sa kanya na hindi niya hinayaang tumahimik. Ang puwersang iyon ay nasa lahat ng may kaloob na ito. Ang problema sa maraming mananampalataya na tumatanggap ng kaloob na ito ay masyadong komportable sila sa pamantayan. Ayaw nilang gumawa ng anumang bagay na kapansin-pansin. Nakikita nila ang kadiliman at kamalian, ngunit hindi sapat ang lakas ng loob na baguhin ang mga bagay. Ang takot na ito ay nagkukulong sa kanila at pinipigilan sila sa pag-unlad, ito rin ay humahadlang sa kanilang potensyal sa Diyos. Dapat kang magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang kinakailangang bagay na itinatanim ng Diyos sa iyong puso at huwag matakot sa mga tao o mga espiritu. Tandaan, na pagtagumpayan mo silang lahat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Lagda bilang 8, pagtitiyaga at pagpapakumbaba. Maaari mong isipin na ang mga taong tulad nito ay magkakaroon ng pagmamalaki, ngunit ang kabaligtaran ay ang kanilang sitwasyon. Madalas silang napakakumbaba at bukas sa mga pagwawasto, paghahayag at direksyon.
Sila ay down to earth at madaling itama ang kanilang mga kilos kung mapapansin nilang labag ito sa Diyos. Gayon din, hindi sila mabilis na humatol, maingat nilang pinag-aralan ang mga pananalita ng Diyos at naghihintay sa kanyang hatol bago ito ituloy ng buong puso. Gumagalaw lamang sila batay sa feedback mula sa Diyos sa pamamagitan ng kaloob ng pag-unawa na ibinigay niya sa kanila. Ang tanging bagay na nagpapasya sa kanilang pagkilos ay kung ano ang kanilang nakikita mula sa Diyos, at sila ay sapat na mapagpakumbaba upang gawin ang anumang hinihiling ng Diyos sa kanila. Hindi sila nagpapakita ng anumang pagmamalaki sa Diyos, ngunit ang isang katangian na mayroon sila ay hindi sila nag-aalinlangan kapag alam nilang may sinasabi ang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit maaaring hindi maintindihan ng ilang tao ang mga ito. Alam lang nila kung ano ang mahalaga, ang tinig at kalooban ng Diyos sa sandaling ito. Sila ay matiisin sa pagkuha ng buong payo ng Diyos tungkol sa isang partikular na bagay, ngunit kapag nakuha na nila ito, matatag silang naninindigan dito. Ito ang dahilan kung bakit sila namumukod tangi sa ibang mga mananampalataya. Palatandaan bilang siyam, isang pagnanais at pagnanasa na lumago dito. Ang pagsasanay ay gumagawa ng pagpapabuti, hindi perpekto. Kapag mas nagsasanay ka ng isang espiritual na kaloob, mas pinagbubuti mo ito, at iyon ang alam ng mga taong may kaloob na ito. Kung mapapansin mo na palagi mong sinisikap na maunawaan kung ano ang gagawin ng Diyos sa isang teritoryo o lugar, ito ay dahil nasa iyo na ang regalo. Maaaring hindi ito malinaw hanggat gusto mo, ngunit kapag mas lumalago at nagsasanay ka, mas lalo kang nagpapabuti. Walang sinuman ang dalubhasa sa mga espiritual na kaloob, maaari tayong magkaroon ng higit na tendensya sa ilang mga regalo kaysa sa iba, ngunit ang ating desisyon na magpatuloy sa pagsasanay ay ginagawa tayong mga master. Kung may pananabik sa iyong puso na lumago dito, ito ay dahil nasa iyo na ang regalo. Sa halip na pigilan ang pagnanais na lumago, ipahayag ito at hayaang kainin ka nito. Gayon din, sundin ang pag-udyok at patnubay ng banal na espiritu sa iyong puso habang inaakay ka niya sa nais niyang gawin mo. Maging bukas sa pagsali sa iyong sarili sa mga tunay na karanasan sa buhay. Sanayin ang regalo sa bahay, isagawa ang kaloob sa simbahan. Subukang hanapin ang pagnanais ng Diyos sa isang partikular na bahagi ng iyong buhay at para sa ibang tao. Sa ganoong paraan, unti-unti kang lumalaki. Sign number 10, kumpirmasyon mula sa iba. Ito ang huling punto na mayroon kang kaloob ng pag-unawa. Ngunit dapat mong malaman na hindi basta-basta uri ng tao ang makakapagkumpirma kung mayroon kang regalong ito. Dahil ito ay isang espiritual na kaloob, ito ay mapapatunayan lamang ng mga taong espiritual. Ang tao ay maaaring hindi isang pastor, ngunit ang tao ay dapat na espiritual na hilig upang makilala ang presensya ng regalo sa iyo. Ang kumpirmasyon mula sa iba ay maaaring ang huling susi sa pag-unlock ng iyong pananampalataya. Minsan may nakikita ang mga tao sa atin na hindi natin nakikita, at hindi natin ito nakikita dahil pinili nating bulagin ang ating mga mata sa lugar na iyon. Ngunit ang mga nakapaligid sa atin ay palaging makikita ang mga kaloob na ito sa atin. Kaya naman dapat ay sinadya mo rin ang mga tao sa iyong lupon at kapaligiran. Hindi ka dapat magkaroon ng mga hindi mananampalataya bilang matalik na kaibigan. Ang mga taong nakapaligid sa iyo ay dapat na mga mananampalataya na may pagnanasa sa Diyos at sa mga bagay ng Diyos. Minsan nag-aalala ka lang tungkol sa pagkakaroon ng mga kaibigan, nalilimutan na ang kalidad at halaga ng mga kaibigan na iyong pinili ay mahalaga din. Ang kumpirmasyon mula sa iba ay senyales din na nasa iyo ang regalo. Ang iyong pangunahing tugon pagkatapos nito ay ang pagnanais na patuloy na magsanay at pagbutihin, upang patuloy na pagbutihin ito. Patalasin ang iyong espiritual na antena, at mananatili kang higit sa pakana ng dyablo. Manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa paghahayag na dinala mo sa akin ngayon. Salamat sa pagbukas ng aking mga mata upang maunawaan ang mga espiritual na bagay. Naiintindihan ko na kung hindi mo ako pinagkalooban ng pangunawa at pagpasok sa iyong karunungan, hindi ako magiging bahagi ng banal na paghahayag ng Diyos. Ngunit ito ay sa pamamagitan ng iyong awa na ako ay pinagkalooban ng pagpasok sa iyong kaharian at kalooban.
Nagpapasalamat ako sa iyo, Jesus. Mangyaring kunin ang lahat ng kaluwalhatian. Naunawaan ko ang mga palatandaan na nagpapakita na mayroon akong kaloob ng pag-unawa. Panginoon, paramihin mo ang iyong biyaya sa aking buhay. Ama, dalangin ko na bigyan mo ako ng malalim na pagnanais at pagmamahal para sa salita. Napagtanto ko na ang salita ng Diyos ang pundasyon ng katotohanan, at ang kaalaman ko sa salita ng Diyos ang nagbibigay sa akin ng kakayahang makilala ang mali sa tama at kadiliman mula sa liwanag. Nais kong maunawaan ang iyong mga salita, tulungan mo ako. Dalangin ko na ipagkaloob mo sa akin ang biyaya. Idinadalangin ko rin na palakasin mo ang aking sensitivity. Hindi ko nais na maging isang espiritual na patay na mananampalataya na hindi nakikita ang iyong mga pasanin. Hinihiling ko na tulungan mo ako, Jesus, na malaman ang mga bagay na nangyayari sa akin at sa paligid ko. Hayaang maging epektibo ang aking espiritual na pandama. Dalangin ko na turuan mo ako kung paano palagin ang mga ito at tulungan akong makabisado ang pagganap ng aking espiritual na mga pandama. Nagdarasal din ako para sa biyaya na maging alerto at magkaroon ng kamalayan sa mga espiritual na kapaligiran. Ayokong maging biktima ng maling kapaligiran. Dalangin ko na tulungan mo akong makilala ang tamang kapaligiran mula sa mali. Tulungan akong makilala ang magandang espiritual na kapaligiran mula sa dapat kong takbuhan. Tulungan akong malaman ang mga lugar na espiritual na magpapaubos sa akin at magtuturo sa akin na disiplinahin ang aking sarili. Hinihiling ko rin, Panginoon, para sa isang kritikal na pag-iisip na makapag-isip at tumugon tulad mo. Bawat tanong sa iyo, tinugon mo ng may karunungan at biyaya. Ang mga gustong humanap ng mali sa iyo ay walang makukuha. Gusto kong maging katulad mo. Bigyan mo ako ng banal na karunungan upang malaman kung ano ang isasagot sa lahat. Mahal na Ama, hinihiling ko ang iyong pagpayag at biyaya na mamagitan para sa iba. Naiintindihan ko na ngayon ang bahaging dapat gampanan ng pamamagitan sa pagpapalago ng kaloob na ito. Dalangin ko na tulungan mo akong laging mapunta sa kung saan mo gusto ako na mamagitan. Dalangin kong bigyan mo ako ng isang matapang na puso. Gawin mo akong matapang at handang harapin ang kadiliman. Lord, ayoko nang matakot sa dilim. Ako ay magaan, hindi ako matatakot sa dilim. Pasiglahin at palakasin mo ako, Panginoon. Nagdarasal din ako para sa puso ng pasensya at pagpapakumbaba. Dalangin ko na tulungan mo akong maging mapagpakumbaba. Ang pagmamataas ay nagdudulot ng pagkasira. Hinihiling ko na tulungan mo akong maging mapagpakumbaba sa iyo, at huwag kailanman pahalagahan ang aking sarili ng higit sa nararapat. Panginoong Jesus, nananalangin din ako para sa isang gutom at masigasig na puso na lumago sa espiritual sa kaloob na ito. Ayokong maging stagnant Christian. Ayokong manatiling tulad ng dati. Dalangin ko na bigyan mo ako ng gutom para sa higit pa. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng mabigat na pagnanais para sa higit pa. Pabilisin ang aking puso na maghangad ng higit pa sa mayroon ako at ngayon. Dalangin ko rin na bigyan mo ako ng kumpirmasyon tungkol sa mga kaloob na inilagak mo sa akin. Alam kong ikaw ay naglagak ng mga regalo sa akin, ngunit kumpirmahin ang iyong mga salita. Mangyaring tulungan akong makita sila. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng isang pagtatagpo at buksan ang aking mga mata upang makita kung ano ang iyong malayang ibinigay sa akin. Hindi ko nais na maging isang pananagutan sa iyo, ngunit isang asset. Sangkapan mo ako at buksan ang aking mga mata upang makita kung ano ang inilagay mo sa akin, sapagkat sa pangalan ni Kristo ako ay nanalangin. Congratulations sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Alam kong pinagpala ka. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe at nagustuhan ang video na ito, mangyaring gawin ito ngayon upang magkaroon ng access sa iba pang espiritual na nilalaman tulad nito na magpapala sa iyo at magpapasigla sa iyong espiritong tao. Maraming salamat sa pananatili sa amin. Pagpalain ka ng Diyos.